Yung makikilala mo yung tunay na pag-ibig na nakatadhana sa iyo. Makikilala mo mismo sa araw ng kasal mo sa iba. Yung finally makuha mo yung dream car na biglang binawi ng pabrika dahil depektibo pala ang makina. Yung nanalo ka sa raffle ng lifetime supply ng paborito mong tsokolate. Matapos mong malaman na may diabetes ka pala. Mga kapatid, may mga pinagkakaloob po sa atin ng kapalaran. Yung mga pinaka hinihiling ng puso natin. Pero binibigay sa pinakamasaklap na pagkakataon at sitwasyon. Ilan kaya sa mga nakikinig sa atin ngayon mga kapatid ang makaka-relate sa makikilala natin ngayon na si Martha. Si Martha ay isang ina na nakahanap nga ng trabahong magbibigay ng sapat na sweldong tutugon sa pangangailangan ng kanyang mga anak. Pero ang kapalit naman, si Martha ay mawawalay mula sa kanila. Ang trabaho niya ay mag-alaga ng anak ng iba. Samantalang may mga tao naman na labis-labis ang material na biyaya, material na yaman. Pero pulubi naman pagdating sa pakiramdam. Ang mga taong to kaya nilang bilhin ng lahat. Bagong sasakyan, mamahaling kasuotan, appliance sa totoong made in Japan, bagong cellphone, labubo na orig pero pangit naman. Lahat ay kaya nilang bayaran. Pero ang tunay nilang kailangan ay hinding-hindi mabibili sa pinakamagagarang tindahan. Pero paano kaya kung ang dalawang tipo ng taong yan ay biglang nag-cruise ang mga kapalaran? Dito sa Sana Lourdes, hindi pa rin tapos ang Pasko dahil hatid po namin sa inyo ang isang kwentong hahaplos sa puso. At sa inyong mga diwa ay mag-iiwan ng tanglaw na parabang parol sa gabing madilim at maginaw. Sinulat po ni Vincent Manrique itong dula. At baka sakali ay mapunasan ng mga bagong polymer banknotes ng BSP ang inyong mga luha. Simulan na po nating dinggin ang kwentong Munting Hiling sa Bituin. Oh, mga anak, kumain kayong mabuti ha. Kahit ito lang ang nakahain sa mesa natin ngayon, biyaya yan ng Diyos. Malay natin, pag natanggap ako sa trabahong sinasabi ni Aling Rosa, magkaroon na tayo ng pambili ng maraming pagkain. At ngayong darating na Pasko, maihahanda na natin yung mga gusto niyong pagkain tulad ng fried chicken. At makakabili na rin kayo ng magagandang damit na pamasko. Tapos, mga anak, magsisimba tayo sa malaking simbahan sa bayan at kakain tayo sa paborito niyong fast food restaurant pagkatapos ng misa. Di ba maganda yon? Nay, special child po ang kapatid kong si Sally kung nakakalimutan niyo na. Hindi siya nakakapagsalita at ayaw sa maraming tao, kaya ayaw naming dalawa sa bayan. Eh, Lucio, alam ko na may kapansanan ng kapatid mo, pero hindi ibig sabihin nun na dapat natin siyang itago sa publiko. Gusto rin namang maglibot ni Sally. Alam ko na gusto niya ulit na bumalik tayo sa plaza para makita magagandang Christmas lights. Nay, hindi lang po nagsasalita si Sally pero hindi siya bingi. Huwag niyo po kami pangakuan ng mga bagay na hindi niyo naman kayang ibigay. Ay, Lucio anak, kaya nga sabi ko magtatrabaho ko para makapag-ipon para sa inyo. Ilang buwan pa naman bago magpasko, may panahon pa. Ilang Pasko na rin po kayo nangangako, Nay, pero lagi naman pong napapako. Pati nga po yung pababalikan niyo na rito si tatay. Hindi na rin yun natupad. Lucio, saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Hindi ka pa tapos kumain! Ay, ang batang yun talaga. Lalo nang naging pasaway simula nung iniwan kami ng tatay niya.
yung trabaho. Bukod sa mababait ang mga magiging amo mo, dyan lang yun sa may subdivision sa malapit. Pwede mong silipin ang mga anak mo rito kapag gusto mo. Ay, opo, Aling Buena. Alam ko naman po na makakatulong yun para sa amin ng mga bata. Kaso nga lang, naisip ko na walang mag-aalaga sa mga anak ko eh. Lalong-lalo na kay Sally. Uy, ano ka ba naman? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na tutulungan kita? Pagpapasok na sa eskwela si Lucio, sa akin mo na lang iiwan ang bunso mo. Uy, mabait naman na bata yun kaya hindi ako mahihirapan. Ay, sigurado po ba kayo, Aling Buena? Ay, napakabait niyo po talaga. Salamat po sa pagmamalasakit sa amin ng mga bata, ha? Daig niyo po ang isang kamag-anak. Ay, nako Marta, walang anuman. Ikaw naman oo, magdadramahan pa ba tayo? Uy, syempre, sino ba naman ang magtutulungan kung hindi tayo magkakapit-bahay? Isa pa, napakabait mo rin naman sa isang matandang katulad ko. Salamat po talaga, Aling Buena. Hayaan niyo po pagbubutihan ko sa trabaho para naman hindi kayo mapahiya sa pinagrekomendahan niyo sa akin. Wow! Napakaganda naman dito sa bahay na magiging amo ko. Ang laki ng bahay. Pero 3 lang sila na nakatira dito. Ibang klase talaga ang mayayaman. Sana all na lang talaga. Ikaw ba si Marta? Opo. Magandang umaga po. Kayo po siguro si Ma'am Presi. Ako nga. Maupo ka, Marta. Ipaliliwanag ko lang sa'yo ng mabilisan, ha? Aalis din kasi ako, meron pa akong meeting sa office. Makinig ka lang ng mabuti. Opo, Ma'am. Madali lang ang trabaho mo rito sa amin, Marta. Aalagaan mo lang ang nag-iisang anak ko, si Sabrina. Ikaw nang bahala sa mga pangangailangan niya. At hindi problema ang budget. Opo, Ma'am Presi. Naiintindihan ko po. Basta lahat ng trabaho mo tungkol lang sa anak ko. Hindi mo aalalahanin ang paglalaba o yung pagluluto para sa amin kasi merong pumupunta rito sa araw para sa trabahong yun. Hanggang ano oras mo ba ako paghihintayin na, Presi? May importante ako meeting ngayon. Sandali nga, Diego. Kinakausap ko lang yung bago mag-aalaga sa anak mo. Bakit ba hindi ka Ay, naku. Tinan mo ang ugali ng lalaking yun. Hindi pa ako tapos magsalita, nalayasan na ako. Ay. Anyway, Marta, pasensya na ha. Hindi kami masyadong makapagpakilala sa'yo ngayon. Medyo busy kasi si Diego yung lalaki kanina. Asawa ko yun. Mabait yun pero medyo mainitin lang ang ulo basta busy sa kanyang trabaho kaya pasensya ka na ha. Okay lang po, Ma'am. Wala pong problema. Lahat naman po tayo may mga pangit na araw. Oo, tama ka riyan, Marta. Ay, nako, ayan na naman siya. O, paano? Maiwan na kita dito sa bahay, ha? Si Sabrina nasa playroom niya. Sa kwartong yun, oh. Ikaw nang bahala magpakilala, ha? Alam niya nang darating ka. Sige po, Ma'am. Ako na pong bahala kay Sabrina. Salamat, Marta. Tumawag ka lang kapag may kailangan kayo, ha? Alam mo na ang number ko, hindi ba? Basta wag mo siyang iiwan habang wala kami, okay? At kapag gagabihin ka, pag available ang on-call driver natin, pwede kang magpahatid. O, paano? Aalis na kami. Sige po, Ma'am. Mag-ingat po kayo. Hi, Sabrina. Ako to, si Marta. Akong bago mong yaya. Papasok na ako, ha? Ay, napakagandang bata naman ni Sabrina. Itim na itim ang mahabang buhok at maputi talaga ang balat. Yun nga lang, mukhang tahimik siya dahil tiningnan niya lang ako at wala man lang siyang sinabi na kahit ano. Ang ganda naman dito sa playroom mo. Ang dami mong laruan ha. Alam mo ba na hindi lahat ng bata nagkakaroon ng gantong laruan? Kaya dapat lagi ka nagpapasalamat sa Diyos at sa mga magulang mo. Kumain ka na ba, Sabrina? Hindi ka ba nagugutom? Gusto mo bang ikuha kita ng snack? Ano ba to? Bakit ayaw man lang sumagot?
kaya Pipi o Bing itong magiging alaga ko? Sabrina, bakit di mo ako kinakausap? May problema ba? Sabi po ni Mami, di daw ako pwede makipag-usap sa isang stranger. Oo, tama nga naman. Pero ako na magiging bago mong yaya ngayon, kaya hindi na ako isang stranger. Teka, ano nga pala yung ginagawa mo? Ito po, nagdo-drawing po ako ng star para sa Christmas tree namin. Wow! Oo nga, ang ganda naman ng star na yan! Ay, alam mo ba, pag naglagay ka daw ng star sa Christmas tree at meron kang wish, matutupad daw yun. Wish? Matutupad? Totoo po ba yan? Kahit po anong wish? Oo naman, kahit ano. Alam mo kung bakit? Dahil ang mga mababait na bata tulad mo, Sabrina, ay laging love ni Papa Jesus. Kaya oo, lahat ng wish mo magkakatotoo basta hilingin at ipagdasal mo lang. Wow! Kung ganun po, Yaya Marta, tulungan niyo po akong maglagay ng star sa Christmas tree dahil meron po akong gustong i-wish. Syempre, oo naman, tutulungan kita. Ang bilis matapos ng oras. Hindi ko na malaya na gabi na pala. Ay, kamusta na kaya yung mga anak ko? Kahit sinabi ni Aling Buena na kumain na sila ng hapunan, hindi pa rin ako mapalagay na iniwanan ko sila sa bahay. Yun nga lang, kung di naman ako magtatrabaho paano na kami? Baka magkakasama nga kami pare-pareho namang tumirik yung mga mata namin sa gutom. Di bale, pagdating ng mga amo ko, pwede na akong umuwi. At babalik na lang ako na maaga rito bago magising si Sabrina. Sabi naman ni Ma'am Presi, pwede ako magpahatid sa driver basta nariyan pa siya. Ay, kawawa naman tong alaga ko. Nakatulog na sa kahihintay sa mga magulang niya. Kahit nasa kanya na lahat ng mga bagay na papangarapin ng isang bata, malungkot pa rin ang mga mata niya dahil maghapon siyang nag-iisa. Ay, teka, si Aling Buena tumatawag. Ano kayang problema? Hello? Aling Buena? Ay, hello, Marta. Naku, butit sumagot ka kagad. Bakit po? Ano pong nangyayari? Naku, yung ama ng mga anak mo, si Cesar. Nakita ko nasa bahay nyo. Ano po? Bakit po siya nandyan? Ay, naku, ewan ko. Basta bigla na lang siyang dumating dito at hinahanap ka. Ay, tingin ko kailangan mo nang magmadaling umuwi dahil lasing na naman ang lalaking yun. Ay, baka kung ano na naman ang gawing kalokohan at saktan ulit yung mga anak mo. Cesar! Ano bang ginagawa mo rito? Hindi ba nangako ka na kay Kapitan na hindi mo na kami lalapitan ng mga bata, ha? Nangako ka na! Eh bakit? Hindi ko naman gustong mangako ah. Ikaw tong gigil na palayuin ako. Aba Marta, baka nakakalimutan mo. Mga anak ko pa rin yung mga anak mo. Kung hindi ako nag-donate ng semilya sa'yo, wala yung dalawang yan. Dasinggero ka na nga, bastos ka pa! Basta hindi ka pwede rito! Malis ka na! Aalis lang ako pag binigyan mo ako ng pera. Kaya akin na, ibigay mo sa akin yung pera mo. Pera? Ako pa naman ang mukha mo humingi ng pera samantalang hindi ka nga nagbibigay! Wala akong pera dito kaya umalis ka na! Nako, pahatid-hatid ka pa ng kotse kanina, wala ka palang pera. Pwe! Sa susunod, galingan mo ang panlalalaki para may pera ka naman. Para may silbi ka. Ang dumi talaga ng utak mo! Umalis ka na nga rito! At sana huwag ka nang babalik dito lalo at araw ng Pasko! Baka ulitin mo na naman pananakit mo sa akin at sa mga bata Pasko? Hoy, Marta! Walang Pasko! Pag wala kang pera, wala kang karapatang magpasko! Kaya lubayan mo ng pagkaasam ng masayang Pasko! Itong mga parolyo na to at mga kung ano-anong palamuti! Alisin niyo na to! Masakit sa mata! Tama na, Cesar! Huwag mo siraan yung mga dekorasyon na pinaghirapan ng mga anak mo! Pinaghirapan nila yan! Yan ang nga lang nagpapaalala sa kanila na sa kabila ng sirang pamilya natin, pwede pa rin silang maging masaya. Kaya pakiusap naman, umalis ka na lang at huwag ka na manggulo pa!
Napakadrama mo talagang babae ka! Ang sakit sa tenga ng boses mo. Wala ka namang maibigay kahit 5 tuling! Wala akong pakialam, Cesar! Basta umalis ka na rito! Umalis ka na! Ay, salamat. Nakapagluto na ako ng pagkain ng mga bata. Matatahimik ng utak ko kasi alam ko may kakainin sila habang nagtatrabaho ako. Lucio anak, ikaw ba yan? Halika, kumain ka na at nakaluto na ako. Para hindi ka magutom sa eskwela. Ay, paghahain na kita ha. Maaga rin kasi akong babalik sa trabaho eh. Maghapon din naman po kayong wala rito na eh. Bakit di nyo pa po pinabalik si tatay para may kasama kami ni Sally? Narinig ko po kagabi na pinapalayas nyo siya. Anak, aalis ako para maghanap buhay. Yung tatay mo naman kahit nandito yun sa bahay, hindi naman niya kayo aalagaan. Makikipag-inuman lang yun at pag nalaseng baka saktan na naman si Sally. Pero Nay, sabi niyo po gusto niyo ng masayang Pasko. Sabi niyo gusto mo kaming maging masaya ni Sally. Pero bakit ayaw niyo po na mabuong pamilya natin? Eh, hindi naman sa ganun, anak. Kayo lang din ni Sally ang inaalala ko. Hindi na kasi magbabago yung tatay mong yon. Anak, ayaw niya magbago para sa atin. Ngayon, hindi mo naiintindihan pero darating ang araw na malalaman mo rin ang sagot. Kayo po, Nay. Kayo po ang hindi ko maintindihan. Basta ako po, gusto ko pong nandito si tatay kasama natin. Lalo na ngayon na buong araw kang wala. Sa totoo lang, ikaw po ang may ayaw ng masayang pamilya, Nay. Ikaw po! Ay, Lucio! Saan ka pupunta? Ay, bumalik ka rito! Isa! Bumalik ka! Ay, salamat, Aling Buena. Pasensya na rin po kay Lucio kung minsan pasaway magsasagot. Ayos lang sa akin yun, Marta. Kayo pa ba? Pamilya na ang turing ko sa inyo. At yung si Lucio, 12 anyos na kasi siya. Malapit na mag-teenager. Alam mo naman ang utak ng mga kabataan ngayon. Ay, alam ko naman po, Aling Buena. Pero sana maisip din niya na kaya ko sila iniiwan para din naman sa kanila. Kung ako nga lang po ang masusunod, bakit naman hindi ako mananatili sa tabi niya? Lalo na sa tabi ni Sally. Matalino ang anak mo, Marta. Alam ko na alam niya yun. Nalulungkot lang talaga siyang isipin na hindi na umuwi ang tatay niya sa bahay ninyo. Alam mo naman na makatatay yun. Oo nga po eh. Basta salamat po sa pag-aasikaso ng mga anak ko habang wala ako ha. At pangako po, makakabawi din ako sa inyo. Yaya Marta, can I get water po? Oo, sige Sabrina. Sandali lang, kukuha na ako agad. Aling Buena, sige po ha, magtatrabaho po muna ako. Salamat ulit. Ito ang tubig mo, Sabrina. Teka, bakit ba kanina ka pa matamlay? May masakit ba sa'yo? Naku, bakit ang init ng balat mo? Diyos ko, ang init din ang naumot ng leeg mo. Nilalagnat ka, Sabrina! Yaya, nahihirapan po akong huminga. Ay, Diyos ko! Teka, sandali. Tatawagan ko mami mo at re-report ko to sa kanya. Pero para sigurado, tatawagan ko na rin yung driver para makapagpahatid tayo sa doktor. Marta, sabi ni Doc hayaan na nating matulog at magpahinga ng matagal si Sabrina. Hindi naman malala ang lagay niya. Malamang dahil na rin sa urinary tract infection niya nung nakaraan. Ay, salamat naman, ma'am. Talaga po nag-alala ako kanina. Basta, tama yung ginawa mo na tinawagan mo ko kaninang emergency. Pasensya na nga lang at hindi kagad ako nakasagot, ha? Nasa kalagitnaan kasi kami ng meeting. Ay, oh my God. Speaking of my meeting, maya-maya lang may kausap akong kliyente. Ma'am Presi, aalis na po kayo? Pero hahanapin po kayo ni Sabrina pag nagising siya. Gusto ko sanang magstay, kaso malaking mawawala sa akin kapag hindi ako sumipot sa kausap ko.
Kayang-kaya mo na akong palusutan kay Sabrina, hindi ba Martha? Ikaw na ang manatili dito para magbantay sa kanya ngayong gabi. Huwag kang mag-alala. Babayaran ko ang isang buong gabi mo, okay? Sige po, ma'am. Wala naman pong problema sa pag-aalaga sa anak niyo. Mabuti naman kung ganun, Martha. O paano, alis na ako Ikaw nang bahala kay Sabrina. Ma'am Presi, sandali lang po. Ano yun, Martha? May kailangan ka pa ba? Ma'am, gusto ko lang po sana ipaalala yung drawing contest ni Sabrina sa school sa susunod na araw. Umaasa po yung bata na pupunta po kahit isa sa inyo ni Sir Diego. Paulit-ulit niya po kasing sinasabi sa akin yun kanina eh. Kaya naisip ko po na ipaalala sa inyo. Ay, oo nga pala. Sa Thursday na nga pala yun, ano? O sige, sasabihan ko ang asawa ko na pumunta kami. Ay, sige, salamat po, ma'am. Salamat po. Siguradong matutuwa si Sabrina niyan. Mag-ingat po kayo sa biyahe, ma'am. Ay, Sabrina, huwag ka na malungkot. Eto pinaghanda kita ng paborito mong pancake. Ayoko pong kumain, Yaya. Kasi sad po ako eh. Siguro po alam ni na Mami at Daddy na hindi ako mananalo sa drawing contest. Kaya hindi po sila pumunta. Saka hindi po talaga nila ako love. Ano ba yung sinasabi mong bata ka? Siyempre, love ka nila kaya nga sila busy sa pagtatrabaho para din naman sa'yo yun. At isa pa, bakit mo sinasabing hindi ka nanalo? Second placer ka. Ikaw ang pangalawa sa magaling. At proud na proud ako sa'yo, Sabrina. Talaga po, Yaya? Thank you po Buti ka pa po. Na-appreciate niyo yung talent ko. Pero sina Mami at Daddy, mas gusto po nilang mag-work palagi kaysa makasama ako at alagaan. Ay, hindi ko naman masisi si Sabrina. Talagang kahit ako nalulungkot para sa kanya. At sa totoo lang, doble ang sakit sa akin ito. Dahil alam ko na nalulungkot din yung dalawang anak ko sa pag-iwan ko sa kanila para makapagtrabaho. Tulad din ni Sabrina. Sabrina, huwag ka nang umiyak. I'm sure, nung malaman ng parents mo na nanalo ka, gagawa sila agad ng paraan para makauwi ng maaga para sa'yo. Kotse yun ni Daddy Yaya, tama ka po. Uuwi sila para sa akin. Yay! Nasaan na po yung medal ko? Gusto ko po yung pakita kay Daddy tsaka kay Mommy. Narito, hawakan mo ito mabuti para maipagmalaki mo sa kanila. Ganon! At ako talagang may kasalanan, Diego? Ako talaga? Oo, ikaw. Kasi nga, ibang klase kang mag-isip. Napakakitid ng utak mo. Talaga ba? At sino ba ang nahuling may nilalandi? Ako ba? Hindi ba't ikaw? Mommy, Daddy, look I won the contest. Ito po yung medal ko Tumigil ka na, Presi. Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Huwag muna tayo mag-usap, okay? Pagod ako. Oo, pagod ka sa pambababae mo. Iwas ka na lang ng iwas pag yung mga kalokohan mong issue. Mommy! Sabrina, mamaya na tayo mag-usap, okay? Sige na, pumunta ka muna sa kwarto mo. Pero Mom, Presi! Saan mo nilagay yung mga gamit ko? Sinabi ko na sa'yo, huwag mong pakikialaman ang mga gamit ko. Ano ka ba? Ano bang gamit? Napakaburara mo talaga eh. Hay! Sabrina, okay ka lang ba? Halika, punta muna tayo sa kwarto mo. Yaya, bakit po ganun sina Mommy at Daddy ko? Hindi po ba nila ako mahal? Oh, Sabrina, anong ginagawa mo dyan sa tabi ng Christmas tree? Halika, maglinis ka ng katawan saka pumunta na tayo sa kwarto mo para makatulog ka na. Yaya Marta, aalisin ko na po yung star na ginawa ko. Aalisin ko na po yan. Ha? Bakit mo naman aalisin? Ngayon pa ba na malapit na rin sumapit ang Pasko? Ay,
Ayoko na po niyan. Ayoko na po ng may stars. Kasi hindi naman po totoo yung sinabi mo, Yaya. Hindi naman po totoo na kapag nag-wish ako, matutupad. Bakit mo naman nasabi yan? Good girl ka naman, di ba? Kaya sigurado ako na matutupad yung mga wish mo. Basta maniwala ka lang, Sabrina. Kung matutupad po yung wish ko, bakit hindi ko pa rin po nakakasama si Mommy at Daddy ko? Yan lang naman po ang wish ko, Yaya. Yung sana makasama ko sila ng matagal. Katulad ng ibang bata sa school. Sabrina, Kaya hindi po totoo yung sinabi mo. Hindi ako mahal ng Mommy at Daddy ko. Hindi rin nila mahal ang isa't isa. Kasi lagi silang nag-aaway. Sabrina, sandali! Saan ka pupunta? Ay, kawawa naman yung alaga ko. Dahil sa nangyari kahapon, hindi tuloy siya nang kakain ng mabuti at palaging walang kibo. Hindi ko naman siya masisi dahil nga akala niya pupurihin siya ng magulang niya dahil sa pagkapanalo sa drawing contest. Pero ang nangyari, hindi na nga siya pinaglaanan ng oras. Narinig pa niyang nag-aaway ang mga magulang niya. Ay, sa bagay, hindi ako pwedeng magmalinis dahil alam ko na ganito rin naman nararamdaman ng mga anak ko sa akin. Yung nawalan na nga ako ng oras sa kanila, pati na rin yung hanggang ngayon nag-aaway pa rin kami ng tatay nila. Yaya Marta, Oh, Sabrina, bakit nandito ka sa labas ng classroom niyo? Bakit ka lumabas? Baka magalit ang teacher mo. Oh, bakit ka umiiyak? Yaya, sabi po kasi ni teacher, dapat daw po pumunta dito yung parents ko para po makausap niya. Makausap? Bakit? Sabrina, may ginawa ka bang hindi nagustuhan ng teacher mo? Opo, Yaya. Inaway ko po kasi ang classmate ko. Napadugo ko po ang pisngi niya. Hindi ko naman po sinasadya yun, Yaya. Hindi ko po sinasadya. Ano nangyari? Oh, sige, tahan na muna. Ako na magtatanong sa teacher mo, okay? Naniniwala ko sa'yo, kaya tahan na. Ay, naku Marta. Ano ba talaga nangyayari sa alaga mo? Hindi naman siya nananakit dati Mabait na bata si Sabrina pero ngayon, ayun at na-office pa dahil nakipag-away sa kaklase. Na-delay ang meeting ko sa isang malaking client dahil doon. At ang pagpunta ko pa lang sa school dahil sa ginawa ng anak ko, my God, kahiya-hiya. Ay, sorry, Ma'am Presi. Hindi ko rin po inaasahan na magagawa ni Sabrina yung makipag-away Manang-mana talaga yun sa tatay niya pagdating sa pag-uugali. Ay, nako. Kaya ikaw, Marta, ayusin mong pag-aalaga kay Sabrina. Opo, Ma'am Presi. naku. Pasensya na po. Mami, huwag niyo naman pong pagalitan si Yaya Marta. Wala po siyang kasalanan. Sabrina, anong ginagawa mo rito? Hindi ba sabi ko doon ka lang sa kwarto mo at hindi ka lalabas hanggat hindi ko sinasabi? Yan ang parusa mo dahil bad girl ka. Hindi po ako bad girl, Mami. Hindi po. Bad girl ka, oo. Kasi kung hindi, hindi ka gagawa ng kahihiyan sa school. At hindi ka dapat nakikialam sa usapan ng mga matatanda, okay? Pero inaaway niya po si Yaya Marta eh. Pag inaway niya po siya, aalis po siya at maiiwan na naman akong mag-isa. Wala na naman pong magmamahal sa akin. Dahil palagi naman kayong wala ni Daddy. Mas love niyo po yung work niyo kaysa sa akin. Ay, naku, tumahimik ka nga. Kabata-batang pa kung ano nung pinagkasasabi mo. Baka dapat nga lang naturuan kita ng leksyon. Halika, ikukulong kita sa itaas para magtanda ka. Ayoko po, Mami! Ayoko po! Ayoko po! Anong ayaw mo, ha? Napaka
Napakatigas ng ulo mo, bata ka. Halika, sabi! Ayaw mo, ha? Talagang gusto mong mapalo, ah. Pwes, etong sa'yo! Aray ko po, Mami! Aray ko, wag niyo akong paluin! Naku, Ma'am Presi! Hindi po yata tamang saktan niyo yung anak niyo. Kawawa naman po yung bata. Ay, naku, wag ka nga makialam dito, Marta. Didisiplinahin ko ang anak ko sa parang alam ko. Halika nga, Sabrina. Kailangan mo yata talagang makulong para magtanda ka. Ayoko po, Mami! Ayoko po! Ma'am Presi, maawa po kayo sa bata. Ginawa niya lang po yung bagay na yun dahil gusto niya mapansin niyo siya. Mahal na mahal po kayo ni Sabrina, ma'am. Gusto lang po niya makasama kayo mga magulang niya. Marta, kung gusto mong tumagal ka sa trabaho mo, huwag mo akong pangunahan. Ako ang nanay dito. Ako ang amo dito. Yaya ka lang kaya ako ang didisiplina sa anak ko at hindi ikaw. Maliwanag ba, ha? Sabi ko sa'yo, Yaya, hindi ako mahal ni Mami. Kasi kung love niya ako, hindi niya ako aawain, hindi ba? Sabrina, isipin mo na lang na pagod si mami mo sa kakatrabaho para meron kang pambili ng pagkain at laruan. Pagod na nga siya. Nabalitaan pa niya na nakipag-away ka sa school. Mahal ka nila. Lagi mong tatandaan yan. Mahal, pero hindi naman nila ako inaalagaan. Wala nga po silang oras para sa akin eh. Hindi ko po sila nakakasama. Kita niyo nga po, umalis na naman si Mami. At parang hindi na naman po siya uuwi mamayang gabi. Pati si Daddy. Kailangan kasi nilang maghanap buhay. Parang ako lang. Alam mo ba na may 2 anak din ako na iniiwan sa bahay namin pag nagpupunta ako dito sa inyo? Hindi ko sila naaasikaso pero hindi ibig sabihin no na hindi ko na sila mahal. May anak din po kayo na nalulungkot? Oo, sigurado. Pero alam nila na kailangan kong magtrabaho para may makain sila araw-araw kaya naiintindihan nila. Kaya dapat ikaw din. Lagi mong tatandaan, mahal ka ng mga magulang mo. Ay, sandali lang. Sasagutin ko lang yung tawag ha. Hello, Aling Buena? Nay, ako po to si Lucio. Oh, Lucio, bakit ka napatawag? May problema ba? Nasaan si Sally? Asan si Aling Buena? Ba't ikaw yung may hawak ng telepono niya? Mataas po yung lagnat ni Sally. Kasama siya ngayon ni Aling Buena. Pinapababa yung lagnat niya. Nay, umuwi ka na dito sa atin para kay Sally. Pakiusap po. Oo, sige. Uuwi na ako agad. Basta sabihin mo kay Aling Buena, huwag muna kayong iwan ni Sally, ha? Opo, Nay. Umuwi na po kayo agad. Yaya Marta, uuwi ka na po ba sa bahay niyo? Pero paano po ako? Wala po akong kasama. Ayaw ko po mag-isa dito eh. Please po, huwag niya akong iwan. Ay, Diyos ko. May sakit ang anak ko at kailangan ko nang umuwi. Pero wala rin namang kasama si Sabrina. Ayoko namang maramdaman niya na walang nagmamahal sa kanya. Huwag kang mag-alala, Sabrina. Hindi kita iiwan. Hinding-hindi. Lucio? Aling Buena? Sally? Andito na ako. Sabrina, upo ka muna dito ha. Opo, Yaya Marta. Nay! Salamat po, dito na kayo. Teka, sino ka? Anong ginagawa mo dito sa bahay namin? I'm Sabrina, and you must be Lucio, right? Ikaw yung anak ni Yaya Marta, hindi ba? Oo, ako nga. Teka, ikaw yung anak ng mayaman na amo ni nanay? Bakit nandito ka? Ba't sinama ka niya rito? Wala yung parents ko, kaya sumama ako kay Yaya eh. Ayoko kasing mag-isa lang ako sa bahay namin. Bakit galit ka sa akin, Lucio? Masama ba na nagpunta ako dito? Oo, masama. Dapat wala ka dito.
Kasi buong araw mo nang kasama si nanay tapos aagawan mo pa kami sa atensyon niya ngayon. Hindi ko naman siya inaagaw sa inyo eh. Ayoko lang talaga ng walang kasama. Kahit na. Ayoko na nandito ka. May sakit ang kapatid ko, imbis na siya ang isipin ni nanay. Pati ikaw, poproblemahin pa niya. Kaya umalis ka na, umuwi ka na. Ouch! Sandali, wag mo naman akong itulak. Lucio! Ano bang ginagawa mo? Bakit mo pinapalis si Sabrina? Isinama ko siya rito kasi wala siyang kasama sa bahay nila. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Bakit po, Nay? Pag po ba inaagaw niya kayo sa amin ni Sally, naaawa po ba siya sa amin? Hindi po ba, hindi naman? Ay, Lucio, anak, ano ka ba? Ano ba yung sinasabi mo? Alam mo naman nagtatrabaho ako para sa inyo. Okay po, sige, Nay. Dito na lang yung alaga mo. Mabuti pa ako na lang po ang umalis para hindi ka na mahirapan pumili. Lucio! Saan ka pupunta? Bumalik ka dito! Anak! Bumalik ka nga dito! Aling Buena, salamat po sa lahat ng tulong nyo, ha? Hindi ko na nga po alam paano kayo pasasalamatan sa mga pagbabantay sa mga bata habang wala po ako. Uy, wala yun, Marta. Alam mo naman na hindi na kayo iba sa akin. Parang anak na kita, tapo ko ng mga anak mo. Salamat po talaga, Aling Buena. Makakabawi din po ako sa inyo sa mga susunod na panahon. Uy, wala yun. Ang importante, maayos kayo mag-iina. Ay, siya nga pala, Marta. Si Sally ba mapapatignan mo na sa isang espesyalista kung ano talagang sakit ng batang yon. Nag-iipon pa lang po ako, Aling Buena eh. Pero sisiguraduhin ko po na mapapatingnan ko rin sa Sally. Hindi lang po kasi maliit na halaga yung kailangan eh. Kaya yun po talagang iniisip ko ngayon, pati na rin po yung pakikitungo sa akin ni Lucio. Yung tungkol naman kay Lucio, nagtatampo lang yung anak mong yun. Hayaan mo at maiisip din niyang para sa kanila ni Sally ang pagtatrabaho mo. Ay, sana nga po. Lagi nga akong iniiwasan ng batang yon. Simula nung dinala ko dito si Sabrina, 3 buwan nang nakakaraan. Minsan gusto ko na nga lang umalis sa trabaho, alagaan na lang yung mga anak ko dito para matawag naman akong ulirang ine. Ay, nako, Marta. Huwag mong isipin yan. Sinasabi ko sa'yo, ha, mas mahirap na wala kang panggastos habang nakikita mo nagugutom yung mga anak mo. Lagi ko po kasing naiisip yung wala akong kwentang ina sa mga anak ko. Kasi imbes na sila yung alagaan ko, nag-aalaga ako ng anak ng iba. Ayoko rin po, Aling Buena, na lumaki si Lucio na may galit sa akin. Ayoko po talaga mangyari yun, lalo na hindi naman namin kasama yung tatay niya. Marta, kumusta ka na? Salamat naman at naabutan kita rito. Cesar? Anong ginagawa mo dito? Hindi ka pwede dito! Wala akong pera, umalis ka na! Teka muna! Huwag mo naman akong pagsarahan ng pinto. Marta, dito lang naman ako para dalawin ng mga anak ko. Lalo na si Sally na kailangan palang ipa-check up sa espesyalistang doktor. Ano? Paano mo nalaman yung tungkol kay Sally? Sino nagsabi sa'yo? Ngayon may pakialam ka na sa kanya, ha? Siyempre, anak ko rin yun. Sinabi sa akin ni Lucio, hindi mo mawawala ang pagiging mag-ama namin. Sabik sa pagkalinga ng isang tatay ang mga anak mo dahil ayaw mo pa akong pabalikin. At bakit naman kita papabalikin, ha, Cesar? Nagbago ka na ba? Kinalimutan mo na ba yung mga bisyo mo? Alak, sugal, ha? Aba, oo naman. Kaya patawarin mo na ako, Marta. Miss na rin kita eh. Tsaka yung mga bata. Desyembre pa oh. Magpapasko na. Bakit hindi mo ko payagang bumalik dito para mabuo naman ang pamilya natin? Ay, kung sasakit lang ulo ko habang nandito ka, hindi na lang. Kaya sige na, umalis ka na, Cesar. Sasakit lang ang ulo mo pag wala kang pera, Marta. Yan ang realidad. Di ba? May trabaho ka na ngayon. Nakatira ka pa nga sa isang malaking bahay sa subdivision eh. Alam mo, kung pagkakaperahan na lang natin yung mga alaga mong bata, siguradong tiba-tiba tayo. Aalis tayo dito at magbabagong buhay. Ano? Ano yung mga sinasabi mo? Sinusundan mo ba ako? Ano sinasabi mo pagkakaperahan? Nasisiraan ka na talaga ng bait, no? Hindi ako nasisiraan ng bait, Marta. Maging praktikal ka. Pag nagkapera tayo, magiging masaya ang Pasko natin.
May papagamot pa natin si Sally. At hindi mo na kailangan mag-alaga ng anak ng iba para kumita. Pag-isipan mo. Paliw ka na talaga, Cesar! Umalis ka na dito! Alis! Nay! Kung paalisin mo po si tatay, sasama na lang po ako sa kanya. Total naman po, mas gusto niyo po na mag-alaga ng ibang bata kaysa sa amin ni Sally. Lucio, ano ka ba? Hindi ba sinabi ko na sa'yo nagtatrabaho ako? Kaya nga tayo may kinakain hanggang ngayon dahil nagkakapera ako sa pagtatrabaho ako. Pero Nay, hindi naman po pera ang kailangan namin ni Sally. Kayo po ang kailangan namin, kayo po ni tatay. Yun lang naman po yung gusto namin eh. Yun lang naman po. Ay, kung alam mo lang, anak. Yun lang din ang gusto ko. Yun lang din. Martha, anong schedule niyo ni Sabrina mamayang hapon? Sinabi mo sana sa voice instructor niya na tuloy ang mga klase nila lalo na't Christmas vacation na. Mas okay na busy si Sabrina sa mga makabuluhang bagay kesa nakagadget lang maghapon. Oo po, Ma'am Presi. Nakapag-enroll na po si Sabrina sa mga iba pang lessons na sinabi po ninyo. Salamat naman, Martha. Simula nang dumating ka dito 3 months ago, naging mag-ana yung trabaho ko. Hayaan mo sa Christmas, isasama ka namin sa Singapore. Ma'am, may sasabihin po sana ako eh. Ano yun? Kailangan mo ba ng pera? O sige, ibibigay ko ng Christmas bonus mo tapos dadagdagan ko na rin para aginaldo ko sa mga anak mo. Ay, hindi po yun, Ma'am. Magpapaalam na po sana ako. Magpapaalam? Aalis ka na rito sa amin? Bakit? May iba ka bang papasukan? Nalilitan ka ba sa pasahod namin? Ay, hindi naman po, Ma'am. Mag-aalaga po kasi ako ng sarili kong anak. May sakit po eh, yung bunso ko. At saka... Martha, pag-isipan mo muna. Hayaan mo muna makakuha ko ng makakapalit mo, ha? Isa pa malulungkot si Sabrina. Alam mo naman na napamahal ka na sa bata. Baka bumalik na naman siya sa kanyang pagiging malulungkutin. Kapag nalaman niyang aalis ka na dito, tsaka... Sabrina? You're a liar! Sabrina! Sandali lang! Pakinggan mo muna ako! Sabrina? Ako to, si Yaya Martha. Galit ka pa ba sa akin? Ayoko na sa'yo. Hindi mo naman pala ako love, Yaya. Sabi mo para mo na akong anak. Pero mali yung sinabi mo sa akin. Siyempre, mahal kita. Totoo yun. Sana hindi ka na magalit o magtampo kasi alam mo naman na palagi kong gusto na masaya ka. Huwag ka nang umiyak. Kung ganun, Yaya, huwag ka nang umalis, please. Kung aalis ka, sino nang mag-aalaga sa akin? Sino na yung makakasama ko? Wala na nga nagmamahal sa akin eh. Hindi naman ako love ni Mami at Daddy. Tapos, pati ikaw hindi na rin. Sabrina, mahal ka ng mga magulang mo. At ako, mahal din kita. Kahit wala na ako dito, pwede pa rin naman tayo maging magkaibigan. Kaya nga lang kasi, kailangan ko rin alagaan yung mga anak ko. Tulad mo, kailangan din nila ng pag-aaruga ng magulang nila. Hindi! Nagsisinungaling ka lang! Hindi mo ako mahal eh! Kasi kung mahal mo ako, hindi mo ako iiwan! Sabi mo hindi mo ako iiwan eh! Sinungaling ka, Yaya Martha! Hindi talaga totoo na matutupad ang wish star ng Christmas tree pag naging good girl ako. Kasi, na-wish ko kay God na sana lagi kang nasa tabi ko. Pero ngayon, iiwan mo na ako eh. Sabrina, huwag ka nang umiyak.
Hayaan mo, makakahanap din ang mami mo ng isa pang yaya na mas mapagmahal kaysa sa akin. Oh, ang daming parol dito sa bahay niyo Mas dumami pa ngayong magpapasko na. Oo nga ho, Aling Buena. Yan yung gusto ng mga bata eh. Pati nga yung maliit na Christmas tree sa loob ng bahay namin. Matagal na nilang pinapangarap. Ngayon ko lang naisingit bilhin nung nagbigay ng bonus si Ma'am Presi. Ay, babait talaga yang si Presi. Ewan ko ba't balita ko, magkagalit pa rin sila ng asawa niyang si Diego. Kaya hindi pa raw umuwi sa bahay nila. Ay opo, mukhang nagkatampuhan na. Nung umalis ho ako dun sa kanila nung isang araw, narinig ko po na umiiyak si Ma'am Presi dahil may chismis na sumama si Sir Diego sa ibang babae. Ayoko na nga po sanang umalis na muna't nag-aalala ako sa mag-ina. Kaso, masisira na naman po ako sa pangako ko kay Lucio kaya hindi na lang. Ay, nako. Kanya-kanya talaga tayo ng pasanakro sa buhay. Ay, nako. Maiba nga pala ako. Talaga bang pinatawad mo na si Cesar? Opo. Binigyan ko na po ng chance na magbago. Nangako kasi siyang magbabagong buhay, Aling Buena eh. Kaya din po ako tumigil sa pagtatrabaho dahil sa may pagkakakitaan naman daw po siya. Katunayan nga po umattend sila ni Lucio nung Christmas party sa trabaho niya. Ay, nako, ganun ba? Mabuti nga kung makakapagbagong buhay na si Cesar. Kompleto na ang pamilya niyo ngayong darating na Pasko. Oh, kaninong sasakyan kaya yung bumubusina? Ay, sa mga amo ko po yan, kina Ma'am Presi. Ay, ano po kaya sadya nila? Ay, ayan na nga At bumaba si Presi sa kanilang sasakyan kasama ang asawa niya. Ma'am Presi, Sir Diego, magandang araw ho. Bakit po kayo napasugod dito? Ay, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa, Marta. Nawawala si Sabrina. Hindi namin siya makita Kaya kung alam mo kung nasan siya, ilabas mo na siya. Ano po? Nawawala po si Sabrina? Marta, uulitin ko. Kung alam mo kung nasan yung anak ko, sabihin mo na ngayon. Huwag na tayong umabot sa punto na magkakasakitan pa tayo. Ma'am, hindi ko po kayo maintindihan. Hindi ko po alam na nawawala si Sabrina. Nag-aalala rin po ako sa kanya. Paano niyo po naisip na may kinalaman ako doon? Dahil nararamdaman ko. Timing ang pag-alis mo sa bahay namin at ang pagkawala ng anak ko. Malamang na plinano mo ito. Alam ko na ibang likaw ng bituka ng asawa mo. Baka magkasabot kayo! Ay, nako, Presi! Naririnig mo ba yung sinasabi mo, ha? Naririnig mo ba? Masamang nagbibintak ng walang ebidensya. Tingin mo ba yung magagawa ni Marta yung sa anak mo? Magagawa niya yun. Lahat ng taong kapos sa pera, kayang gawin ng lahat para makaraos lang. Alam ko kailangan mo ng pampagamot sa anak mo, Marta. Pero huwag mo naman sanang idamay si Sabrina. Ipinagkatiwala ko siya ng buong puso sa'yo! Ma'am Presi, hindi ko kayang gawin kay Sabrina yung sinasabi niyo. Bago kayo mambintang, sana ipahanap niyo po muna kasi baka napahamak na siya, ma'am. Ayoko may mangyari masama sa batang yun. Mahal ko rin ho siya. Presi, halika na. Tama din si Marta. Ipahanap natin si Sabrina. Dapat natin siyang ipahanap kaysa magbunganga ka rito. Kaya halika na. Aalis na kami, Marta. Pero sa oras na malaman kong may kinalaman ka rito, mabubulok ka talaga sa bilangguan. Mabubulok ka! Kasama ng mga kasabwat mo! Marta, huwag ka nang umiyak. Wala ka namang kinalaman sa pagkawala ni Sabrina, kaya wala kang dapat na ipag-alala. Aling Buena, umiiyak po ako dahil nag-aalala ko sa batang yun. Ay, Diyos ko. Nasaan na kaya siya? Bakit siya nawawala? Hindi natin malalaman. Ang tanging magagawa natin ay manalangin tayo para sa kanyang kaligtasan. O kaya makibalita. O di naman kaya tumulong tayo sa paghahanap. Oo, Aling Buena. Gusto ko tumulong sa paghahanap. Ay, naku, Diyos ko.
Hindi ko mapaniwalaan ang ugali ni Presi. Tama ba naman na pagsalitaan kanya ng hindi maganda? Napakamata pobre niya. Naiintindihan ko naman ho siya, Aling Buena. Ina rin ako. Kung ako ay mawala ng anak, kung ano-ano din ang maiisip ko. Lalo na nag-iisang anak na si Sabrina. Dahil sa batang yun, kaya sila nagpapakasubsob sa trabaho ng asawa niya. Alam ko yun. Alam na alam ko po yun. Dahil tulad kina Ma'am Presi, gagawin ko din ang lahat para sa mga anak ko. Presi, kumalma ka muna. At pwede bang bitawan mo muna yung star sa Christmas tree na yan? Ano ka ba? Diego, wala kang idea kung gaano kahalaga ang star nito sa Christmas tree para sa anak mo. Alam mo ba na dito siya lagi humihiling? Hindi ng magagandang gamit o laruan. Ang gusto lang niya makasama niya tayo lalo na ngayong Pasko. Pero paano na? Nawawala siya. Oh, Diyos ko. Ginagawa naman natin ang lahat para mahanap siya. Hindi tayo magpapahinga, pati na rin ang mga pulis. Pero saan sila maghahanap? Ang tanging lead lang nila ay ang footage sa guardhouse. Nakita nila sa CCTV ang anak natin na papalabas sa gilid ng daan. Pagkatapos nun may dumaan na sasakyan at nawala na siya. Diego, anong gagawin natin? Kasalanan natin ito eh. Dahil hindi natin binigyan ng pansin ang nag-iisa nating anak. Kasalanan natin ito! Hindi pa huli ang lahat, Presi. May awa ang Diyos. Ibabalik niya sa atin ang anak natin. At kapag nangyari yon, pangako ko na aayusin ko ang lahat ng ito. Ang pamilya natin at ang pagsasama nating tatlo. Ay, Diyos ko, Sabrina. Nasaan ka na ba? Ang kawawa kong alaga. Nasaan ka na? Sana ligtas ka. Ay, wala pa ring balita. Paano ko malilinis yung pangalan ko kung hindi ako makakatulong man lang sa paghahanap kay Sabrina? Dito na kami. Ay, nakakapagod. O ito, may dala akong grocery, pera, tsaka pagkain, oh. O, teka Marta. Kung darating lang namin, masama na agad ang tingin mo sa akin. Bakit ba? Ano ba problema? Saan mo ba nakuha yung pera na yan? At yung mga pagkain na yan, ha? Saan? Ano saan? Siyempre, sa Christmas party. Pinag-take out kami at itong perang to, nanalo ako sa raffle. Nanalo ka sa raffle? Yung totoo, Cesar! Yung totoo! Napanalunan mo ba talaga yan? O may kinalaman ka sa pagkawala ni Sabrina? Umamin ka na ngayon! Saan mo siya dinala? Saan? Sinabi ko na sa'yo, Marta, wala akong alam sa mga sinasabi mo. Oo, nasabi ko dati na pwede siyang pagkakitaan, pero nagbibiro lang ako noon. Ano bang tao ka, ha? Siguraduhin mo lang yan, Cesar! Dahil kung hindi, hindi lang ikaw yung malilintikan kundi buong pamilya natin! Ay, Marta! Magmadali ka, buksan mo ito pinto! Aling Buena! Napasugod ho kayo! May balita na ho ba? Wala pa. Kaya lang, Marta, nakapanood ako ng balita sa TV. Abay, may natagpuan daw na isang batang babaeng patay sa kabilang barangay. At Diyos ko, kaedad pa ni Sabrina, mga 8 taon lamang. Ho? Pero, hindi pwedeng si Sabrina yon. Hindi pwede, oh Diyos ko. Huwag naman po sana. Huwag naman po. Diyos ko, Panginoon.
Panginoon, salamat po't hindi ang anak kong nakitang patay na bata kanina. Oh, Diyos ko, hayaan niyo po sanang maging masaya kami sa Pasko. Bayan mo ang loob mo, Presi. Buhay si Sabrina. Nararamdaman ko yan. Diego, sabihan mo ng mga pulis. Sabihan mo sila na bantayan sila Marta. Baka tumakas sila. Oo, kaya tignan nila kung tumatawag na ang kidnappers. Kahit na maubos ang pera natin, okay lang. Basta kailangan maibalik nila sa akin ang anak ko. Ano ka ba? Hindi yun magagawa ni Marta. Nakita mo naman kung gaano niya kamahal si Sabrina. At ganun din ang anak mo sa yaya niya. Nakalimutan mo na ba? Nung umalis si Marta, pinupuno ng anak mo ng I miss you, Yaya Marta, ang lahat ng stars na isinasabit niya sa Christmas tree. Ganun niya kamiss ang yaya niya. Oo, alam ko. Mas naging ina siya kaysa sa akin. Mas naging ina ni Sabrina ang babae niyon kaysa sa akin. Kaya nga wala akong magawa kundi ibunto ng lahat ng sisi ko sa kanya, Diego. Ay, tumahan ka na, Presi. Sabi ko nga, hindi pa huli ang lahat. Kapag nakita na natin si Sabrina, babaguhin natin ang lahat. At siya na ang priority natin. Nay, malungkot pa po kayo dahil sa pagkawala ng batang yon. Pasensya ka na anak kung nakikita mo ako malungkot. Nag-aalala din kasi ako kay Sabrina. Okay lang po yun, Nay. Naiintindihan ko po. Alagaan niyo po siya at tulad namin mahal niyo rin po siya. Nay, sorry po kung masama akong magsalita sa inyo dati. Pangako ko po, pag nakita ko po ulit si Sabrina, magsasorry ako sa kanya. Sige anak, salamat sa pag-intindi. Basta lagi niyong tatandaan na mahal ko kayo ni Sally. At mahal na mahal ko rin sila tulad ng pagmamahal ko sa nanay nila. At pangako ko na magpapakabait na ako. Ay, sana nga Cesar. Sana hindi lang ngayong magpapasko ang kabaitan mo. Sana forever na. Oo, dahil nagtiwala ka ulit sa akin. At naniwala ka na wala akong kinalaman sa pagkawala ng batang yon. Marta! Buksan mo itong pinto! Magmadali ka! Aling Buena? Bakit ho? Ay, Marta! Ang alaga mo! Si Sabrina! Umalis siya ng bahay nila para pumunta rito sa bahay mo dahil namibis ka niya. Pero naligaw siya. Napunta siya sa malayong lugar. At alam mo ba, nagpahatid siya sa babaeng nakatagpo sa kanya. At ang address na kabisado niya ay itong bahay mo. Ano? Ang ibig niyo po sabihin, Aling Buena, Oo, Marta. Ikaw ang hinanap ng alaga mo. Narito siya kasamang tumulong sa kanya. Yaya! Yaya Marta! Diyos ko po. Sabrina! Okay ka lang ba? Ay, salamat sa Diyos at nandito ka na ulit. Salamat sa Diyos. Salamat. Magandang tanghali, Marta. Ay, Sir Diego, kayo po pala. Pasok ko kayo. Diego na lang, Marta. Hindi ka naman na naninilbihan sa amin. At oo nga pala, kasama ko rin si Presi. Okay lang ba na pumasok kami sa bahay ninyo? Siyempre po. Opo naman, pasok ko kayo. Ay, pasensya ka na, Marta, sa lahat ng mga sinabi ko sa'yo. Para akong praning na kung ano-anong binibintang ko sa'yo at masamang sinabi. Sana patawarin mo. Wala po yun, Ma'am Presi. Naiintindihan ko naman ho kayo. Natural na reaksyon ho yun. Ina rin naman po ako kaya alam ko. Salamat, Marta. Alam ko na ganyan kakabait kaya naman mahal na mahal ka ni Sabrina. Mas mabait po ang alaga kong yun kaya mas mahal ko po siya. Oo nga po pala, hindi niyo po siya kasama. Ay, nasa mall kasama ng ate ko. Dumating galing ng US. Aalis na rin kasi siya bukas kaya isinamang lumibot si Sabrina.
Mabuti naman ho kung ganun. Nag-e-enjoy po talaga ang batang yun sa mall eh. Mahilig po siya sa mga Christmas decors tulad ng mga anak ko. Siya nga pala, Marta. Nabalitaan namin na kailangan mong ipagamot yung anak mo sa espesyalista. Para makabawi kami sa'yo, mag-a-apply sana kaming sponsor sa pagpapagamot. Huwag kang mag-alala. Lahat ng gastos ay sagot namin. Oo, Marta. Pumayag ka na para sa anak mo. At alam mo, ang totoong kaligayahan ay wala naman sa dami ng pera na meron ka. Ang pamilya mo, yung talagang tunay na kayamanan natin. Ay, naku, hindi ko tatanggihan yung alok niyo dahil kailangan talaga yun ng anak ko. Para kay Sally. Maraming salamat po. Maraming salamat. Hi, baby! Ang gaganda naman ng mga stars na dinodrawing mo, ah. Ilalagay mo ba ulit yan sa Christmas tree natin? Opo, Mami. Sabi po ni Yaya Marta, kapag good girl at nag-wish po sa stars sa Christmas tree, matutupad po ang wish. The more po na maraming stars, mas marami pong chance na mag-wish, hindi po pa? Oo naman, tama ka, anak. Ang galing mo naman at naisip mo yun, ha? Anyways, nasan nga pala yung sinabit mong medyas? Baka hindi ka mabigyan ni Santa Claus ng gift. It's okay, Mom. I don't need toys. Meron na po akong wish eh. Mommy, bakit nga po pala kayo nandito? Hindi po ba kayo mag-work? Hindi. Dito lang muna ako sa tabi mo hanggang mamaya, bago mag-Christmas Eve. Tapos, bukas pa, at sa mga susunod na bukas, at sa mga susunod na bukas pa. Wow! Totoo po yun? Yay! Merry na ang Christmas! Kasi, Mom, tinupad na ni Papa Jesus yung wish ko. Yay! Makakasama ko na si Mami palagi. Thank you po! I love you! I'm home! Ako ba walang I love you? Nagbakasyon din ako ng matagal para makapag-family day tayo ng buong Christmas up to New Year. Totoo po, Daddy? Yay! Ang saya-saya ko po! Thank you po! Best gift ever! At mas magiging happy ka pa sa surprise namin sa'yo ni Mami mamaya. Di ba, Han? Oo naman. Mamaya, anak, malalaman mo na kung ano yon. Merry Christmas sa ating lahat! Merry Christmas! Salamat sa inyo, Marta! At inimbitahan niyo ako rito! Hindi po ba? Sabi niyo po, Aling Buena, lola ka namin. Eh di dapat lang po na nandito kayo. Ay, nako, oo nga naman. Merry Christmas, Marta! May dala ko regalo para sa inyo. Ay naku, Ma'am Presi, tuloy mo kayo! Sir Diego, napakadami niyo naman pong dalang pagkain. Para marami tayong pagsasaluhan. At marami ding regalo. Lucio, halika. Tulungan mo kami. Opo, tay! At ito nga palang sorpresa ko sa iyo, Marta. Yaya! Merry Christmas! I love you! I miss you, Yaya! Sabrina! I miss you din! Alam mo ba, umiling din ako sa star sa Christmas tree. At oo, nagkatotoo yung hiniling ko. Ang makasama kayong mga mahal ko sa buhay ngayong araw ng Pasko.